Huwag ka munang mag-invest sa kondo kung hindi mo alam ito. Alam mo ba na hindi lahat ng kondo ay good investment? Hindi lahat ng kondo ay positive sa rental. At hindi lahat ng kondo ay okay sa Airbnb. Today, pag-usapan natin ang isang mahalagang topic para sa mga condo at property investors, ang rental yield rate. Ano ba ito? Paano ito kinakalculate? At bakit ito mahalaga sa pagbili at pagpaparenta ng kondo? Kung interesado kang kumita sa pagpaparent out ng kondo, stay tuned hanggang dulo. Malalaman natin paano nga ba i-analyze kung ang kondo ay good or bad investment base sa rental yield rate. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang rental yield rate? Ang rental yield rate ay ang percentage return na makukuha mula sa pagpaparenta ng property mo. In short, ito ang sukatan kung magkano ang kikitain mo kumpara sa puhunan mo sa property. Ang formula nito ay rental yield equals rental income divided by property cost times 100. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano na napakahirap nito. Ito ang basic na ginagamit ng property investor sa buong mundo bago mag-invest sa condo rental property. Totoo ito. Pero paano naman ang mga nagagastos mo tulad ng condo dues, amilyar, at bayad sa repair o maintenance? Kaya mas maganda kung net rental yield ang gagamitin natin. Ito ay para huwag masyadong i-hype ng analysis ang expectation mo. Dahil baka expectation versus reality ka ha? O di ba? Pero bago ko ipagpatuloy ang video ito, ka-home dreamers, pakiclick naman ang like and subscribe at i-share na rin para marami ang matuto sa realidad ng real estate. Ang ginagamit kong formula ay net rental yield rate. Simple lang, ibabawas natin yung mga nagastos natin or expected expenses sa buong taon. Mamaya, bibigyan ko kayo ng example para mas maintindihan. Pero bago yun, bakit nga ba mahalaga ang rental yield? Mahalaga ang rental yield dahil ito ang nagpapakita kung gaano ka-profitable ang investment mo. Halimbawa, kung nag-iisip kang bumili ng kondo sa BGC, Makati o Quezon City, paano mo malalaman kung alin ang mas maganda? Siyempre, importante ang location at amenities. Pero ang rental yield ang nagbibigay ng totoong picture kung alin ang mas kumikita. Okay, punta na tayo sa computation. Halimbawa, bumili ka ng studio condo dito sa Metro Manila worth 4 million pesos at pinarentahan mo siya ng 20,000 per month. Step 1. I-calculate ang annual rental income. 20,000 pesos per month multiply by 12 months equals 240,000. Step 2. I-calculate ang annual cost. Kailangan malaman natin ang mga gastos sa pagpaparenta ng unit. Siyempre, una dyan yung condo dues. For example, condo dues natin nasa 2,000 monthly. 2,000 times 12 equals 24,000. Kung hindi ikaw ang nakakuha ng tenant at mayroon kang agent, ang 1 month nun ay mapupunta sa agent. So, ang estimated agent's fee is 20,000. Maintenance cost. Mag-alat na rin tayo ng para sa maintenance, upgrade or repairs, at dagdag na rin natin yung para sa amilyar. Halimbawa, 10,000 annually. Kung i-total natin ang gastos para sa buong taon, 24,000 para sa condo dues, 20,000 para sa agent's fee, at 10,000 para sa maintenance cost. Total nito ay 54,000 pesos. Step 3. I-less ang annual cost sa annual rental income para makuha ang net annual profit. So, ang annual rental income natin ay 240,000 dahil 20,000 times 12. Bawas natin yung annual cost na 54,000. Then, ang makukuha natin ay net annual profit na 186,000. Step 4. I-divide ang net annual profit sa total cost ng property. Net annual profit, 186,000. Divide natin ngayon sa 4 million. Kung magkano natin nabili yung property. 186,000 divided by 4 million, ang makukuha natin ay 0.0465. Then step 5, i-multiply sa 100 para makuha ang percentage. 4.65% ang makukuha nating rental yield. So, ang rental yield mo ay 4.65% per year. Madali lang, di ba? Ngayon, anong ibig sabihin ng 4.65% rental yield na yan? Sa Metro Manila,
Ang rental yield ng condominiums ay kadalasang nasa 4% to 8%. Depende sa location, demand at amenities. Halimbawa, BGC or Makati madalas nasa 5% to 8% ang rental yield dahil mataas ang demand. Emerging areas gaya ng Quezon City o Alabang, nasa 4% to 6% ang average. Other or less prime areas, mas mababa usually sa around 3 to 4%. Ang ibig sabihin nito, malaki ang role ng location at demand sa pagdetermine ng rental yield. Now, ano ang mga factors na nakakapekto sa rental yield? Ito ang mga key points. Location. Condos na malapit sa business district, schools at transportation hubs. Mas mataas ang rental demand. Purchase price. Mas bababa ang acquisition cost, mas mataas ang chance na maganda ang rental yield. Operating costs. Tandaan, may gastos din tulad ng association dues, maintenance, taxes at insurance. Pwedeng bumaba ang kita mo kung mas mataas ang expenses. Vacancy rate. Kung matagal mong hindi napaupahan ang unit, bababa ang kita mo. Kaya dapat mabilis kang makahanap ng tenants. So paano mo ngayon magagamit to bilang isang real estate investor? Simple lang. Bago ka bumili ng kondo, gawin mo ang research mo. I-compare ang rental rate sa area. I-factor in ang expenses. At hanapin ang rental yield na swak sa financial goals mo. Tip ko, aim for 6% to 8% rental yield para sulit ang investment. At sa mga susunod na video, pag-uusapan naman natin ang daily rental, Airbnb, staycation at transient house. And that's it for today's vlog. Kung nagpaplano kayong bumili ng kondo para gawing rental investment or kung kailangan nyo ng tulong sa real estate, maaari akong message via FB Messenger or Viber na makikita nyo sa inyong screen. Don't forget to like, subscribe at hit ang notification bell para updated kayo sa susunod na tips and insights about sa real estate dito sa Pilipinas. Thank you for watching!